Sino takte? Oh, si Mayor Baste, mga kababayan, ng mga biased media sa The Hague, Netherlands. Akalain nyo, nag-overtime ang mga biased media, mga kababayan. Dahil nakita nila na sumusikat ang mga vlogger sa The Hague, Netherlands. Samantalang silang mga biased media, napapag-iwanan na sa mga engagement, mga kababayan. Kaya eto paglabas ni Mayor Baste, mga kababayan, kinuyog. Pistulang tinuyog siya ng mga biased media, lalong-lalo na itong mga tsaka ng ABS-CBN, mga kababayan, na kung makahingi ng statement kay Mayor Baste, mga kababayan, parang mga maaamong tupa, nagmamakaawa, parang mga manok, mga kababayan, na nag-aantay ng patuka nga. Sige, sabuyan mo kami ng kaunti lang mga butil ng mga mais at saka butil ng palay. Please, Baste, please. Isang interview lang. At kung gaano sila kaamo dito sa harapan ni Baste, mga kababayan, pagdating sa balita, ang kanilang mga sasabihin, ang sasama. Grabing twisting na naman, mga kababayan. Panoorin nyo po, ha. Nagtuon man ako magsuti og Bisaya. Ayan, mga kababayan, buntot ng buntot kay Baste. Ginaming pa, mga kababayan, na nag-aaral daw siyang magsalita ng Bisaya, yung isa. Walang pagpraktisan sa istoryahan sa Manila. So, Tagalog na lang, please. So wag na lang daw mag-Bisaya, mga kababayan. Nag-Tagalog daw dapat. Ang mukha ni Baste, Earlier, mga kababayan, nabidyohan siya ni Alvin. Sabi ni Baste, ayoko na mapa-interview. Si Alvin naman na mataray, mga kababayan. Okay. So, parang ganyan ang sagot. Pero parang biruan lang nila, mga kababayan. Pero wala pa rin. Talagang binuntutan ng mga biased media, mga kababayan. Kumuha ka ng boyfriend na taga-abayas, mga kababayan, yung isang babae na nauna. Ano po yung gera? Bakit pag-usapan ng gera? Anong pake ni Tatay Digong Duterte dyan sa gera na hindi naman siya kagaya ni Bangag, mga kababayan, na saling pusa? Anong magagawa natin dyan sa gera? Lord. Hindi naman. Oo. Masyado. Hindi. Minention ko lang kung Hindi pinag-usapan ng gera. kung nakita niya ba sa balita. May access po siya sa At least, I do not know. Hindi ko alam kung meron. O yung gamit natin doon. Kasi hindi naman natin alam kung pinag-uusapan sa loob o hindi. mayroon man TV. Mukhang may TV naman doon, mga kababayan, pero limited yung mga channels na mapapanood. What did he say na yun? About what? Yung tinanong mo kung nabalitaan. Wala naman siya comment. Sabi niya, magulo yan. Grabe taga-abayas, Doble, mga kababayang hinahawakan. Multitasking. Isa, mayroon pa sila cameraman, ha? Ano na naman bang mga twisting nito, mga kababayan? Ganito sila, mga kababayan, na sa harapan, grabe, parang magmakaawa, mga kababayan. Tapos, pagbalita later on, hostile na sa mga Duterte. Hindi niyo po napag-usapan yung I believe hindi rin niyo gusto i-monitor yung hearings ng past week. Impeachment na naman. O yung hearing sa pre-trial. Yeah. So hindi na siya pinag-usapan. It's not allowed inside the detention unit. We're not supposed to talk about the case. But how is he? How is he? Kasi po yung huling, yung closing statement ni Mr. Kaufman revolved around yung visit niya, how the president seems parang prepared to Anong prepared? meet his parang matulaban daw. I do not know. We do not talk about these things when we're in church. Ano na naman bang itong mga twisting na itong mga media, mga kababayan? Parang prepared na daw kung anong na makulong? Oh Lord. Sabi ni Tatay Digong, hindi niya ina-acknowledge yung jurisdiction. So bakit siya pupunta? Just talk about, like, everyday life and personal things. The candidacy of your sister, VP Sara, was that No, I did not mention. Hindi rin politika. Ayan na naman, mga kababayan. Yan ang sabi ni Maste kanina. Na ayaw na niya magpa-interview, mga kababayan, dahil ang itatanong na naman tungkol sa impeachment, yung confidential fund. Hindi nga nagkamali. About kay VP Inday na naman. Hindi namin pinag-usapan. I forgot to mention it. Sino pong mga kinamusta niya sa pamilya? Mga po.
Oh, hindi ka kasali, reporter. What about the performance of your vice mayor na approach? Clear, ma'am. Clear. Oh, wait lang. Oh, hindi na. Sir, what about the performance of your vice mayor na apo din niya? Was that No, just ask about Davao in general. How is it? May mga bagong tattoo si Baste dito. Oh. Sabi ko, wala, it's okay. Relatively, could be better than anywhere else in the Philippines. So, yun. Sir, what about the Marcos administration, yung feud with your family? Ayan na. Gustong-gusto nila yan mga kababayan para magkaroon na naman sila ng scoop na pag-awayin. No, kasi wala eh. Wala na kaming pinag-usapang gano'n. Ayaw na nilang pag-usapan yan dahil wala yung silbi. Mga bangag na yan mga kababayan. All we talked about was the midterm elections and the results of the midterm elections. So, that says it all. Parang nandun na yung lahat ng kailangan mong malaman about the Marcos administration because they did not win in Davao and they put so much money invested so much in Davao City. So, that says a lot already. He's not yet looking at the 2028. Wala kaming pinag-usapan ng gano'n ngayon. Maybe tomorrow, maybe some other day. But, wala, I'm just happy to see him again. And what was your impression kung mayat pa? Of course, lahat naman siguro pag ikaw nilagay sa detention unit, you'll get depressed. O ilagay nyo nga yan sa kulungan yung mga reporter na yan, matahimik. No, you don't want to eat the food because Oo. wala kang gana. Hindi pa rin siya I think that's natural for everyone, huh? Hindi pa rin siya naka-adjust sa food here. It's not the food, it's the situation. Clear, That, Situation. Ikaw ba naman ang ikulong ng mga kababayan unjustly? Sir, what about birthday? Yan. Iwan mo yan, Baste. Grabe, para silang mga, Sir, huwag mo nang iwan. Ganyan kauhaw sa intriga itong mga biased media, mga kababayan. Malapit na napag-usapan? no, Kayo po, wala po kayong pinaplano for him? Perhaps the whole family gathering here for the 81st? wala. Wala. We don't even celebrate our own birthdays. Left. No, Not anymore. because it's just in the family. It's just a practice. Yeah. Hindi nga kami nagbe-birthday. Sabi ni Baste. Ganun lang, sir. Hindi siya parang Malayo pala, no? Yung mga kababayan, kailangan pa talagang lakarin ng malayo. Kawawa sila, tinaboy pala sila ng mga kababayan na doon sa malayong lugar mga kababayan sa ICC, sa other block pa mga kababayan. Dati doon yan sa park agis na. Hindi ko alam eh. Parang wala, I really don't know. We just don't see the need for it. Ako, Mayor, were you able to talk about the decision of your sister? Ayan na! Hoy, Alvin, di ba sinabihan ka na ni Baste kanina? Paulit-ulit na naman yung tungkol sa impeachment. wala. Okay. Ada, wala. Parang arrangement with the family. Paano po yung rotation din? Depende. Ako, less likely na makakasama sa rotation. Kasi let's say mayor ako ng Davao. Mahirap na matagal ako mawala. Pero, syempre, gusto ko rin makita yung tatay ko. Mayor, I understand Kaya na sumisingit. sabi ni Tito, Sino itong maliit mga kababayan na parang elementary? Taga-ABS din ba ito? tayo nanood nung confirmation of charges hearing, but how optimistic are you na the charges will not be confirmed against your father? Hindi na sila umaasa Optimistic. I do not think I do not see the ICC as I do not know. I cannot be optimistic about the situation since this is a foreign institution and I do not know. It has its own Sarili silang patakaran issues. Oh.
even the United States sanctioned Sarili ding the issues. ICC, right? They have issues with the United States. So it's hindi ko alam talaga. I do not trust this thing that you call the ICC. Kami rin. Punyeta yung subangag, no? Yan talagang kasalanan dito, mga kababayan. Because most of the people that are in there are from developing countries. Correct. Wala kang makikita dyan na you know, from the EU or whatever, or Western countries. You know, you don't find people there from a West-leaning nations. So they just use this institution to To control the, mga kababayan, intervene developing in countries. in the domestic affairs of a country. And I do not know how, but that's my theory. Well, let's just leave it at that. Eto, mga kababayan, kahit wala na sa posisyon sa sa gobyerno sa Tatay Digong. Pero ang ginawa nitong sa ICC, flexing the muscle, mga kababayan. Pwede namin gawin yan sa inyo. Ganyan kaliit ang mga kababayan, tingin nila. But that's my observation. So, wala akong pakialam talaga kung anong magiging result nito. All I care about is my gratitude to people who are supporting my father, those who believe in him, and especially the things that he did for the Philippines during his administration. So yung mga naniniwala sa kanya, mas may pakialam ako doon. As far as kung ano mangyayari dito sa ICC na yan, I do not trust that institution. Well, there should have been a proper way of putting him inside the detention Hindi dumaan sa proper way unit, and he was supposed to go to the local courts, but none of that was followed. The protocol was not followed. Okay, so why is he there? So that's the main question. Yun pa lang, kailangan pinag-uusapan na natin. Oo nga, no? Bakit in-skip yan? Pikit bata ang ICC dyan, mga kababayan? Bilang respeto na lang sa Pilipinas. Hindi ka pwedeng, automatic na yan dito. Delikadesa lang sana ng ICC, mga kababayan, no? O hindi ito dumaan sa local court. Ibalik nyo muna doon sa Pilipinas. Settle it first with the local courts. Nang wala tayong nalalabag na sovereignty ng isang bansa. Pero wala talaga, inangkin talaga nila din, mga kababayan. Sa buwatan na nga tumanggap ng mali-maleta. If that institution is truly, you know, for lack of a better term, kung maayos talaga, then they should send him back and follow the usual process. Diba? Kung talagang honorable tong institution na to. Because they know for a fact that this person inside, who seems to be my father, who is my father, kinuha, nilagay sa isang eroplano without going to the local courts, and was sent here in the Netherlands into the detention unit. Yes, correct. So, anong asahan ko? Yes. So, how can I be optimistic in an institution that See? cannot follow its own rules? Yes. Talaga. Pero just to be clear, no member of the family watched the proceedings. Is this intentional? No, hindi ko naman Wala na. Kami nga. Sino bang may gustong manood doon kay Butuyan, mga kababayan? A portion of it siguro nung kay Kaufman. Pero kahit kay Kaufman, mga kababayan, parang masyado kasi boring. Alam na natin ang istorya dyan, mga kababayan Doon na lang tayo, mga kababayan, kay Kaufman. And then, hindi nga yung full talaga. Mga highlights na lang. alam ko nanood sila or hindi. Nalaman ko na nga lang sa inyo na na di sila. Alam nila ang katotohanan kasi. Okay. So, hindi naman siya sadya. Talagang hindi lang, on your part, hindi. No, because you know, if you really want an answer from me, it's just the narrative of the left against our narrative. Yes. That's it. Sino ba yung mga nandyan? Mga NPA naman yung Mga NPA. nandyan. Talaga. Kasi sila yung tinamaan during the time of his administration. And they went around Europe. And, Sa Europe na mga kababayan, utak din ng mga NPA. Diyan nga si Joma Season, di ba, kinupkup? playing the victim card. The Netherlands. That's it. That's basically it. Oh, that's my narrative.
So it's my word against yours, and yours against mine. And then also, sa proceedings, si Mr. Kaufman, essentially 2 points. One is that it's politically motivated. And second, that there's not enough evidence. Doon sa politically motivated, may mga Marines na lumabas. Tapos he wants to look into the participation of former Senator Trillanes. What do you That's why everything is speculative in this situation. That's why I don't want to listen anymore, because it started, with romanticizing what could just have been let's say Simple lang na sana mga kababayan kung talagang sinunod nila yung proseso. Ngayon paano na mga kababayan? Ikot-ikot na. a result of the policies that was enforced during the time of his administration. Ngayon, I really don't know. It's a complex situation. You have the ICC involved. Eto mga kababayan, ang dami na namang bala ng media nito. Ano kaya ititwist na naman ito mga kababayan? No? Ngayon, makaawa, uhaw na uhaw sila sa makuhang extract na response si Baste, and then talagang ang pagbalita niyan mga kababayan, ilalagay nila sa anggulong patama na naman ng mga Duterte o ganyan. Tapos hihingan na naman ng response si Clarice Castro. Ay, mga buisit. And you have these people from the Philippines or left-leaning, and you know how these are socialist states, the European Union. So there's so much ambiguity around everything that's happening right now. Do you think your family should prepare for any eventuality given? We're always prepared. Even my father is prepared. Wala kami dito para iiyak lang. It's politics. Politika na mga Most bangag. of it is politics. Kayo po, humihingi ba ng advice sa kanya sa pamumuno sa Davao? Wala naman. Wala Hindi na. siya, No, I just ask him kung may gusto ba siya, if I need to do anything. Because maayos naman yung lugar na yan. From his time, it has been improving until sa akin ngayon. So, I do not know. I'm not supposed to be the one that's saying this, because we just won the election just recently. Hayaan mong mga tao, may reporter. Dahil magmumukhain na, papalabasin na naman nila. Si Baste, nagbubuhat na sariling upuan. No! Ask mo na lang ang feedback ng mga tao. And the best, I think you should ask the people how they feel about the governance in Davao City. I'm not the best person to answer the question. Wala po kayong... If you want empirical, data, ask the people. Do not ask the politicians, because the politicians will always promote themselves. Pero kayo po walang balak to run for a higher office. Why would I? Hindi. Why would I? Pero kung ipa-impeach sila si Sara, ipupush natin si Baste, mga kababayan. Tangin nang yan. 20. No, mura tuloy kayo. Because there was a survey. Fucking tired and sick of it all. Sick of it all. Tired. Tired. Wala. Okay na yung Davao kung may mahalal tayo na maayos na presidente na talagang Hindi bangag. Hindi bagnanakaw. like that will take care of the money of the people. Tapos it's well allocated, and the national government is somehow decentralized enough that the provinces will benefit Kaya nga, from it. dapat decentralized. Why not? I can always work under an administration. If ever nandyan pa ako ng panahon na yan, as long as the head of state is of sound mind, not this Hindi kagaya na itong bangag. guy here in Malacanang right now. Ayan, si Claire Castro na naman. Ito mga kababayan. Mission complete na, Abayas, mission complete. Your supporters? My supporters, Your I think supporters.
My father supporters, of course. Unang-una sa lahat, maraming salamat. Oh. Wag na yan. Dahil diyan na uumay si Baste, mga kababayan, araw-araw hinihingan ng anong message sa mga supporters. Paulit-ulit, araw-araw, mga kababayan. Alam naman natin thankful sila, mga kababayan, pero araw-arawin mong itanong yan, mga kababayan. Parang, oh Lord, iba naman. Pangalawa, Kaya nga nasabi ni Baste, wag na, ayoko mapa-interview. Paulit-ulit ang mga sinasabi ninyo. Tinatanong. alam ko, because you really believe in my father, nasasaktan din kayo, but kailangan Ay, yung mga media, yung kaharap nun, natutuwa yan. yung tumiis lang kasi nasa sitwasyon tayo ngayon na di natin Kontrol, dahil bangag. na naiwasan or di natin pinili. So, kung ano man yung mga nakita nyong or if you have learned anything or may gusto kayong nakita na gusto nyo ipatuloy, then you can manifest this through votes. Oh. Kung may nakita kayo, kasi Daan natin wala sa na, boto. because nobody can run for the presidency again. So, if we choose another leader for the Philippines, then piliin nyo yung Hindi bangag. tao na kung saan nyo nakikita yung nakita nyo sa tatay ko. Oo. Nakikialam, I mean, may input din Anong nakikialam? ba kayo sa case niya? Like, for example, Ano pangalan mo, ma'am? What's your name? Jen Hernandez. Jen Hernandez, ABS-CBN. Ayan, Abayas. Jen Hernandez Abayas. Magkaibigan tayo. Wag mong i-twist ha, animal ka. Kami ay nasa gitna. Nasa gitna. Gitna mo. Abayas. Nasa gitna daw ang Abayas. So what's your Gitna ng gitna ng maleta. question again? You were saying? Nawala tuloy ako. Mayor, Hindi, may tanong si Alvin tuloy. sige. Oh. Mayor, what's the first thing that former president asked about Davao when he saw you? Kumusta lang? Standa ba? Oh. Dapat sinabi ko, nag-oath na ako. Ako na yung mayor. Okay. Sabi ko, pag bumalik ka, di balik, pagka ikaw na, ibalik ka lang namin doon sa as mayor. Si Tatay Digong sana ang mayor ng Davao, mga kababayan, no? Gusto pa rin niya to be mayor. Hindi, sabi niya, ayun yun eh. Pero, alam mo, yung tatay ko dyan sa Davao, Kahit ayaw niya, ang mga tao, mga kababayan, ng nagpo-push. kahit ayaw niya pa, people would go to his house and force him to file, a certificate of candidacy. Araw-arawin ka ba naman puntahan sa bahay mo? So, and I don't think he's going to deny these people. the will of the people. Want to him as the mayor. Mayor, what's your reaction about those individuals, particularly asking sort of due process should an arrest warrant against the ICC be presented to them? I do not know. That's why, di ba, I explained earlier. Why would we talk about due process when it has not been followed? Hindi na-follow. There's a precedence na nangyari na yung sa tatay ko. So ngayon, No, dapat pinauwi na mga kababayan ng ICC niyan dahil return to sender. Make sure na wala kayong nalabag sa inyong bansa. Bigyan nyo kami ng court resolution na wala kaming inaapakan na local law ninyo. Yan dapat ang delikadesa ng ICC ginawa. may ICC pa, kukunin si Bato, kukunin whoever yung kukunin nila. Bakit mag-uusap pa tayo ng due process? Kasi gagawin Bato lang na. naman ng administrasyon na to and whoever Tatago they're si Bato. conniving with, kung ano yung gusto nila. Yung mga NPA noon conniving with. They do not look at the Manda law. talaga tong They mga do not bangag. follow the processes. 2 Why years would we na talk lang. about it? Why even discuss it? What's the point? What's the point? You should ask them, not No, not me. me. Because my opinion Alvin, ask them. is, is based on my observations, and I can only tell you kung ano yung nakita ko. But ask them, why do they not follow the rules? You ask the institution, you ask the administration. Hindi niyo pinapayuhan si Bato.
Si Bato, hindi ko pa nakakausap yun. Matagal. Nagtatago na nga si Bato sa ilalim ng bato. Camouflage na mga kababayan. Pero sa feeling natin mga kababayan, inaantay lang ni Bato na lumabas ang resulta ng interim release. Dahil kapag ma-proceed itong trial mga kababayan, ang magtatago yan hanggang 2028. Pero kapag hindi yan ma-confirm, I'm here! Lalabas yan si Bato. Na kasi nagtatago, di ba? Oh. Ikaw ba naman ikukulong? Yun nasa case pala yung sa lawyers, nag-i-input po ba kayo doon if you're satisfied with the performance of his legal team? Or that's up to the VP? Mostly kay VP. No, wag na akong tanongin dyan. I'm not a lawyer, alam mo yun. Siguro, syempre, may mga opinion ako, pero tingin ko, immaterial na rin kasi sa case. Oo. Like what? Bakit? No, it's just out of frustration na alam mo yun, parang matagal, di ba? Parang syempre, gusto mo yung makalabas na yung Mabilis. tao. Ganun lang. It's just, Pero walang parang to get another set of lawyers. Kasi pala sabi ni Mr. Kaufman, pang confirmation charges. So, if it's up to the family if you will ask him again. kung may ganun mangyari, it's up to the Vice President. Yeah. Sara na bahala mga kababayan. Sa kanya na yun, kasi siya yung... Sa tingin natin, wala naman siguro papalitan, pero kung mayroon silang idadagdag, pwede. the leader of the pack. Okay. Alright, thank you, sir. Thank See you, you sir. soon. Tama na. Tama na. Sa inyo na bibisita. Hindi ko alam. Walang ganun. Hindi ko pa alam. Yeah. Thank you, Oh. sir. Mabuhay ka. Oh, mabuhay. Mabuhay. Pero si Baste, mga kababayan, mayroong potential, na talagang dugong Duterte, mga kababayan. Wala rin silang maitatapon, mga kababayan, dito kay Baste, ng mga issue. Yung mga lumang mga issue kay Baste, mga kababayan, ano na yan Nobya yan Ellen Adarna, o ganyan. Parte yun ng kabataan, mga kababayan. Mahilig uminom daw dati. Si Tatay Digong din. Yung mga chicks, si Tatay Digong din. Pero, parte yan ng hindi naman childhood, but growing up, mga kababayan. At right now, lalong-lalo na sa sitwasyong ito, nag-mature ng todo si Baste, mga kababayan. Pati si Kitty, na bata pa yan dati, mga kababayan, ngayon, nag-mature ng todo. At gaya ni BP Sara, mga kababayan, etong calling ni Baste, tawag ng tadhana. You cannot fight with destiny. Destined din sila, mga kababayan, na maglingkod sa bayan. Hindi dahil gusto nila. Dahil kung personally, lalong-lalo na sa BP Sara, mga kababayan, ang sabi niya, ayaw ko talaga, I want peace. I want privacy. Pero, iba talaga ang tawag ng tadhana, mga kababayan. Do not argue with destiny. Dahil hindi ka talaga mananalo sa argument na yan. Na eto, napakaswerte ng Davao, mga kababayan, dahil andyan pa rin si Baste. Patuloy, mga kababayan, ipagpapatuloy niya ang sinimulan ng kanyang tatay. Kung ganyan lang sana ang Pilipinas, mga kababayan, na parang mayor, na ever tapos ka na sa termino, pwedeng re-election. Kagaya na sa Davao City, mga kababayan, ginawa ni Tatay Digong doon. Continuous, mga kababayan. Hindi yung pagkatapos ng 6 na taong termino, papalitan na naman ng bangag, mga kababayan, yung mga naumpisahan. Diyos ko Lord, sisirain na naman, mga kababayan. Kaya eto, bilang paghihiganti at bilang justice na lang sa bayan ng Pilipino, kapag si Sara na, ire-recommend talaga natin na mag-charter change, mga kababayan. Kagaya ng ibang bansa na tanggalin na ang term limit ng isang presidente. 6 years, and then after 6 years, mga kababayan, payagang tumakbo ulit. Anyway, it's up to the people, mga kababayan. It's up to the people ang pagboto. Kung ayaw na siyang iboto, mananalo ang ibang kandidato. Pero sayang sayang. Ika nga ni VP Sara, hindi kaya ng 6 years na isang termino, mga kababayan, ayusin ang Pilipinas. Kailangan natin ng 30 years. So sana magcha-charter change, mga kababayan, dating kay VP Sara. Wag ngayon dahil ang charter change, mga kababayan, is nakadepende yan sa trust ng mga tao sa gobyerno. Kung walang trust ang mga tao, lalong-lalo na ngayon, negative na yan si bangag. Hindi dapat mag-charter change dahil wala tayong tiwala sa mga bangag, mga kababayan, na babalahurain nila yung konstitusyon. Lalong-lalo na mandaraya pa sila. Hawak pa nila ang COMELEC. Napakaliit ang trust ng mga tao, mga kababayan, ngayon sa gobyernong ito. Antayin natin. Tingnan nyo, kay BP Sara, babalik yan, mga kababayan, tiwala ng taong bayan. Pati na sa men in uniform.
Kaya mag-isip-isip kayo mga men in uniform. Huwag kayong magpagamit ng todo ngayon kay Bangag. Dahil pati kayo nakakaladkad. Lalong-lalo na itong mga sa AFP, PNP na mga matataas ha. Andun malapit sa kaban mga kababayan, malapit sa kaldero ni Bangag. Sa inyong mga kabalastugan na ginagawa ngayon na papagamit kayo sa mga kabangagang mga kababuyan dyan, nakakaladkad nyo ang inyong hanay. Distance yourselves. Huwag kayong magpabayad, huwag kayong magpauto dito sa mga bangag. Isipin nyo na ang pinagsisilbihan ninyo ay ang sambayan ng Pilipino, hindi ang mga politiko. Sana nga mga kababayan, sa 2028, kung mayroon pa tayong bansa, dahil hindi natin alam ang gawain ng isang adik mga kababayan Marami pa, tandaan ninyo, marami pa ang posibleng mangyari sa 2 years mga kababayan na panunungkulan niyang si Bangag. Marami pang kabalastugan. Kung aabot tayo sa 2028 mga kababayan na intact ang ating Pilipinas at maihalal natin si Sara Duterte bilang bagong presidente, safe na tayo. Sigurado yan mga kababayan. Hindi tayo bibiguin ng mga Duterte. Subok na yan. At panahon na talaga para magbago ang ating bansa. O ano ang masasabi nyo dito mga kababayan? Post your comments below.